Hello, magandang umaga po sa inyo lahat. Sa araw na ito ay meron po akong ipapakilala po sa inyo na may matanggap nyo po kung sino ito. Sabihin ko na po sa inyo, ang pangalan niya po ay ating Diyos Jehovah. Ipapakita ko po ang kanyang mga mensahe o ipapabasa ko po sa inyo. At halik kayo, tayo po ay magbasa po o mag-Bible reading. Ipapakilala ko po ang kanyang mga salita sapagkat ang salita niya po ay siyang nagpapalaya po ng ating pong mga kasalanan. Kaya halika, samahan ako ninyo hanggang sa matapos po ang ating babasahin sa Biblia. Tayo po ay magbabasa mula po sa Genesis 1:1 hanggang 31. So mga kapatid, tayo na po ay magbabasa at sana po ay masundan ako ninyo dahil aral po ito sa atin sa araw-araw. Kaya buklatin nyo na po ang inyong mga banal na Biblia at tayo ay sabay-sabay na magbasa ng ating pong babasahin. Kaya halika, gawin na natin sa oras na ito. Genesis 1 hanggang 1:31. Nang pasimula ay nilalang ng Diyos ang lahat at ang lupa. Nang pasimula ay nilalang ng Diyos ang langit at ang lupa. Ang lupa noon ay walang anyo at walang laman, at madilim sa ibabaw ng malalim na katubigan, at ang aktibong puwersa ng Diyos ay gumagalaw sa ibabaw ng tubig. Sinabi ng Diyos, magkaroon ng liwanag, at nagkaroon ng liwanag. Pagkatapos nakita ng Diyos na ang liwanag ay mabuti at pinaghiwalay ng Diyos ang liwanag at ang dilim. Tinawag ng Diyos ang liwanag na araw, pero ang dilim ay tinawag niyang gabi. At lumipas ang gabi at ang umaga, ang unang araw. Pagkatapos sinabi ng Diyos magkaroon ng kalawakan sa pagitan ng mga tubig para mahiwalay ang tubig sa tubig. At iyon nga ang nangyari. Ginawa ng Diyos ang kalawakan. Pinaghiwalay niya ang tubig. Kaya nagkaroon ng tubig sa ilalim ng kalawakan at sa ibabaw ng kalawakan. Tinawag ng Diyos ang kalawakan na langit. At lumipas ang gabi at ang umaga, ang ikalawang araw. Pagkatapos sinabi ng Diyos, matipon sa isang lugar ang tubig na nasa ilalim ng langit. At lumitaw ang tuyong lupa. At iyon nga ang nangyari. Tinawag ng Diyos ang tuyong bahagi ng lupa. Pero ang natipong tubig ay tinawag niyang dagat. At nakita ng Diyos na iyon ay mabuti. Pagkatapos sinabi ng Diyos, tubuan ng lupa ng damo, mga halamang may binhi at mga puno na ang bunga ay may buto ayon sa kanilang uri. At iyon nga ang nangyari. At ang lupa ay tinubuan ng damo, mga halamang may binhi at mga puno na ang bunga ay may buto ayon sa kanilang uri. At nakita ng Diyos na iyon ay mabuti. At lumipas ang gabi at ang umaga, ang ikatlong araw. Pagkatapos sinabi ng Diyos magkaroon ng mga tanglaw sa langit para maghiwalay ang araw at ang gabi. At ang mga iyon ay magiging batayan ng mga panahon at ang mga araw at taon. Ang mga iyon ay magsisilbing tanglaw sa langit para magbigay ng liwanag sa lupa. At iyon nga ang nangyayari. At ginawa ng Diyos ang dalawang maliliwanag na tanglaw. Ang isang tanglaw para sumikat ng maliwanag kapag araw at ang isa para magbigay ng mahinang liwanag kapag gabi. Ginawa rin niya ang mga bituin. Inilagay ng Diyos ang mga iyon sa langit para magbigay ng liwanag sa lupa, para maging tanglaw sa araw at sa gabi, para maghiwalay ang liwanag at ang dilim. At nakita ng Diyos na iyon ay mabuti. Lumipas ang gabi at ang umaga, ang ikaapat na araw. Pagkatapos, sinabi ng Diyos magkaroon sa tubig ng maraming buhay na nilalang at magliparan sa ibabaw ng lupa ang lumilipad ng mga nilalang sa langit. At nilalang ng Diyos ayon sa kanilang kanilang uri ang dambuhalang mga hayop sa dagat
at lahat ng mga buhay na nilalang na gumagalaw at lumalangoy ng sama-sama sa tubig, pati na ang bawat nilalang na may pakpak at lumilipad. At nakita ng Diyos na iyon ay mabuti. Pagkatapos, pinagpala sila ng Diyos at sinabi, magpakarami kayo at punuin ninyo ang tubig sa dagat at magpakarami sa lupa ang lumilipad na mga nilalang. At lumipas ang gabi at ang umaga ang ikalimang araw. Pagkatapos sinabi ng Diyos, magkaroon ng lupa ng buhay ng mga nilalang ayon sa kanilang uri ng maamong hayop, gumagapang na mga hayop at mailap na hayop ayon sa mga uri nito, at iyon nga ang nangyari. At nilikha ng Diyos ang mailap na hayop sa lupa ayon sa mga uri nito, ang maamong hayop ayon sa mga uri nito, at ang lahat ng gumagapang na hayop sa lupa ayon sa mga uri nito. At nakita ng Diyos na iyon ay mabuti. Pagkatapos sinabi ng Diyos, gawin natin ang tao ayon sa ating larawan, ayon sa ating wangis, at sila ang mamamahala sa mga isda sa dagat at sa lumilipad na mga nilalang sa langit at sa maamong hayop at sa bawat gumagapang na hayop sa ibabaw ng lupa. At pangangalagaan nila ang buong lupa. At nilalang ng Diyos ang tao ayon sa kanyang larawan, ayon sa larawan ng Diyos ay nilalang niya sila na lalaki at babae. Gayon din, pinagpala sila ng Diyos at sinabi, magpalaanakin kayo at magpakarami. Punuin ninyo ang lupa at pangangasiwaan iyon, at pamamahalaan ninyo ang mga isda sa dagat, at lumipad na ang mga nilalang sa langit, at bawat buhay na nilalang na gumagalaw o gumagala sa ibabaw ng lupa. Pagkatapos sinabi ng Diyos, ibinigay ko sa inyo ang lahat ng halamang may binhi na sa ibabaw ng buong lupa, at ang bawat puno ng ang bunga ay may buto, ang mga ito ay magiging pagkain para sa inyo. At sa bawat mailap na hayop sa lupa, at sa bawat lumilipad na nilalang sa langit, at sa bawat bagay na may buhay na gumagala sa ibabaw ng lupa, ibinibigay ko ang lahat ng berdeng pananim bilang pagkain, at iyon nga ang nangyari. Pagkatapos nakita ng Diyos ang lahat ng ginawa niya, at iyon ay napakabuti, at lumipas ang gabi at ang umaga, ang ika-6 na araw. So maraming salamat po sa inyong pong pagsubaybay po ng aking pong pagbabasa po sa Genesis, o pasimula po o paano po nagsimula po ang paglikha po ng mundo, at paano po nilalang ang langit at lupa. At subaybayan po natin sa sunod po ang Genesis po kung paano po nagsimula ang lahat-lahat, dahil ito po ay sa Genesis 1 lang po tayo. Maraming salamat po sa inyo sa pagsubaybay po ng aking YouTube channel araw-araw. Naway tulungan niyo po ako para po ay sa ngayon ay magtulungan po tayo. At maraming salamat po sa inyo, dahil kung wala po kayo sa panonood po ng aking YouTube channel ay hindi po ko magkakaroon ng pag-asa na mag-increase po ang aking watch hour at saka subscriber. Kaya manatili po tayong manalangin araw-araw para po ang Diyos Jehova po ay lagi pong nasa atin, at lagi po tayong maghingi po sa kanya ng papuri, panalangin, at umawit po sa kanya mga awitin. Maraming salamat po sa inyo, and God bless.